Hindi lang ako marunong magluto, marunong din ako magmahal. Hindi lang ako masarap magluto, masarap din ako magmahal. Sa inyong lahat, welcome back to another #Dim's Kitchen vlog for today. Ilabas na natin ang ating red carpet para sa ating Mamacita's Luto Together episode today. Isang viral chef royalty ang kasama natin. Napakaswerte ko po talaga. Sobra pong viral nito pagdating sa funny antics niya, sa lahat ng mga makatotohanan na nangyayari sa kusina niya. Kaya naman sobrang excited ko makasama siya today. Let's all welcome ang nag-iisang Ninong Rai. Grabe naman yung intro mo sa akin. Alam mo, tapos na yung vlog. Hanggang doon na lang yung vlog. Hanggang doon na lang ba yun, oh? Ninong Rai! Kamusta po? Kamusta? Airbless! Airbless. Pero tayong bagong inaanak. So yun nga, hello sa iyo, Miss Dims, and maraming salamat sa pag-invite sa akin. Alam mo, pag mini-Miss Dims mo, parang hindi tayo close. Dims lang. Dims na lang. Hello sa iyo, Dims, and don't worry mga inaanak, nagpa-swab test kami lahat kasi viral nga daw ako and kailangan nga daw i-swab. I know that we have a lot of things in common. Bukod sa magagandang lalaki, gandang babae, agree na. At syempre, masarap tayong kumain at magluto. Yes. So I thought, you know what, let's do a different kind of feel ng Luto Together. Today, we are cooking, Ninong Rai, a Pinoy barbecue K-Wali. At magmumukbang tayo. Bakit nga ba, Ninong Rai, ito ay barbecue K-Wali? Kasi ito ay traditional Filipino barbecue na lulutuin natin sa kawali, and lahat naman tayo may kawali sa bahay. Kaya nating lutuin silang lahat, di ba? Alam mo, doon pa lang sa'yo na ako talaga. Yeah. At naisip ko, pwede tayong gumawa ng Pinoy twist sa ating Korean barbecue mukbang na nakasanayan natin ngayon. Di ba nauuso yan? Yes. Pinoy barbecue ang gagawin natin. Kaya kahit K-barbecue inspired yung lulutuin natin, hinahabol pa rin natin dito, syempre, yung lasa ng Pinoy barbecue, di ba? Kasi ang barbecue, yan ang hindi nawawala talaga sa salo-salo natin mga Pilipino, di ba? Kaya naman, sa lahat po ng nanonood sa amin ni Ninong Rai ngayon, magpapakita kami kung gaano tayo makakagawa ng isang quick and easy Pinoy barbecue K-Wali using, of course, Mamacita's barbecue marinade. So let's look together with Mamacita's! Okay, we are all set up, Ninong Rai. Ito na nga po at gagawa na tayo ng twist sa ating traditional na Pinoy barbecue dish. Yes, gagawa tayo ng barbecue gamit ang ating Pinoy kawali, no? Siguro iniisip nyo, anong trip yan? Makagawa ka ba talaga ng barbecue gamit ng kawali? Pero believe it or not, yes, oo. Makagawa tayo ng mabilis, masarap at madaling barbecue gamit lang ang ating kawali. Perfect na perfect to, Ninong Rai. Sa lahat ng mga viewers natin nakatira sa condo, bawal doon, di ba? Yung mag-ihaw, bawal doon. Meron din yung mga walang space. Katulad namin doon sa original home namin, wala akong space doon para gawin to mga to. So, paano nga ba tayo makakagawa ng Pinoy barbecue nang hindi tayo gumagamit ng ihawan? Ang kailangan lang po talaga natin ay simpleng kawali at Mamacita's barbecue marinade. At kapugian. Ayan, syempre, kung okay lang, kung gusto nyo, optional. Kung ayaw nyo, wag na lang. So, ayan na nga po, eto na, ready na tayo. Handang-handa na tayo. Ang version ko po ng Pinoy barbecue K-Wali natin ay napakasimple lamang. Pwede po kayong gumamit ng pork natin. You may opt to use pork kasim, no? Ninong Rai, pwede rin na tenderloin. Tenderloin, yes. Tapos, mas maganda. nipisan lamang po natin ang ating pagkakahiwa. Ito, saktong-sakto, meron na tayong Mamacita's barbecue marinade. Alam mo, gustong-gusto ko dito, Ninong Rai. Wala nang tsamba-tsamba dito sa lasa. Talagang sakto na, swak na yung lasa at sure kang masarap na siya kaagad. At kumbaga parang hindi mo naisipin, naku baka mali pa yung timpla. Tama. Kasi katulad dito sa mga gantong bagay, hindi mo naman siya pwedeng tikman bago mo lutuin. Di ba? Mabuti, at karamihan naman sa atin sa bahay, hindi naman nagsusukat.
Totoo Diba? yan. Tsamba-tsamba lang. talaga, Tansyahan diba? lahat. So, minsan masarap, minsan hindi. Pero pag gumamit tayo ng ganyan, perfect every time. Yes, at 1 pack of Mamacita's barbecue marinade po, swak na kaagad na masarap ang lasa ng inyong barbecue. At dahil tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa chicken, meron na rin po akong chicken dito. Okay, so ang gagawin natin, ilalagay lamang po natin ang ating marinade. Imamassage na natin ito, di ba? O, ganyan lang kadali. O. And then we'll also just repeat that with our chicken mamaya. Yung akin naman, di rin naman ganun ka-complicated kasi madali lang din talaga lahat. Pero, mas masarap. Karaniwan kasi na nabibili natin sa palengke is sariwa. Medyo maligamgam siya na karne. And mahirap hiwain yon. Ang tip talaga dyan is to freeze it a bit and medyo firm siya ng konti. And from there, mahihiwa mo na siya. By the way, dinala ko pala tong sangkalan ko and sarili kong kutsilyo kasi Paano nagkasya sa motor mo yan? Di ba nagmotor ka papunta dito? pagka gusto mo, may paraan talaga. Ang bigat yun. Kailangan lang dyan, naka-claw grip tayo, malayo ang daliri natin sa talim. So habang minamarinate nga natin yung gawa ni Miss Dimples, andito rin tayo and parehas din tayo halos ng gagawin. Dito tayo sa pork, lalagyan natin to ng Mamacita barbecue marinade. Yan. Lagay nyo lang lahat, ubusin nyo. Gusto ko rin muna kasing tikman itong Mamacita's barbecue marinade natin. Kasi dito natin malalaman kung meron pa talaga tayong kailangang idagdag. Lagi mo nang amoy. Ang dami nagtatanong sa akin, bakit ko daw inaamoy bago ko tikman? Bakit ba? Kasi gusto mong amoyin eh. Tsaka tikman, di ba? O. Sarap. Masarap siya, pero iaano lang natin ng konti, i-accentuate lang natin kung ano yung mga flavors na nandun na. So dito sa pork natin, lalagyan natin ng smoked paprika. Kaya ako lalagyan ng smoked paprika kasi hindi nga tayo magi-grill. Yes. Pero at the same time, gusto rin nating makuha yung smoky flavor na binibigay ng ihaw. And makukuha natin yun sa smoked paprika. Then maglalagay tayo ng garlic powder kasi lahat naman tayo mahilig sa garlic. Oo, ako talaga. Pag Pinoy, I think, no? Mahilig sa Yes. garlic. Oo. About 2 to 3 tablespoons kayo na ang bahala. Wala namang problema dyan. Tapos, tulad ng ginawa ni Miss Dim, simamassage lang din natin yan. Sige nga. Dahan-dahan lang. So dito sa chicken natin, lalagay lang din natin ang Mamacita's barbecue marinade. Maglalagay din tayo ng smoked paprika. Nasa sa inyo na yan, kung gaano karami. And cayenne pepper. Etong cayenne pepper, medyo dahan-dahan kayo ng konti dito. Pero ako, mahilig ka ba, Miss Dimple? Super hilig ko sa maanghang. Hindi, lalahatin ko na to. Ako rin kasi mahilig sa maanghang eh. Imamassage natin yan gamit ang ating kabilang kamay. Yes. Yan. Ayan. Yan, okay. Make sure lang na ma-dissolve nyo lahat nung spices na nilagay natin. Tapos ganun din ba? Ganun din. I-marinate natin 3 hours in the refrigerator? Ganun. 3 hours in the refrigerator or overnight para mas pasok na pasok yung lasa. Ganun lang siya kadali talaga. Panahon na! It's time for us na lutuin na natin yung meat na nanggaling sa refrigerator. Nakapag-workout ka na. Yes, oo. Nakapanood na ako ng 2 pelikula. Yan. Luluto na tayo, syempre, no? So, bubuksan na natin ang kalan natin to high. So, kunin natin ang mantika natin and habang hindi pa siya umiinit, pwede natin lagyan ng 1 tablespoon. Lulutuin na natin, Ninora, yung ating K-Sarap, K-Dali, Barbecue, K-Wali. Pakanta na ako eh, papunta na ako doon. Pero pinigilan ko sarili ko dahil ikaw ang guest today ng Lu Together. So, ito na nga po. Ang ginawa na natin, binuksan na natin ang ating kalan. Lagyan natin 1 tablespoon ng ating cooking oil. Mabilis uminit ang ganitong kawali. Mabilis talaga. Kaya dapat bantayan. Hindi po to kagaya ng iba nating lutuan na pwede mong iwanan, mag-take ng phone call. Ito hindi. Wag. Pareho tayo may experience. Meron talaga. Delikadong iwan to. Oo. After nyan, ito na, i-make sure natin na kapag tayo ay piprito po ng ating karne na minarinate na natin with Mamacita's, kailangan po ito ay may social distancing. Hindi dahil pandemya ngayon, kung di dahil para maluto siya na maayos. Bakit kamo? Yes, kasi kapag in-overcrowd natin siya, ang temperature niya bababa agad. Pag bumaba agad siya and nawala siya sa searing temperature, mangyari, kakatas siya, magtutubig siya, hindi na siya seared. Also, one thing to remember din is kukontrolin niyo yung apoy habang nagluluto kayo. Isi-sear lang muna natin siya, siguro about 1 minute per side, hanggang makuha natin itong kulay na to. Pag hindi nyo nakuha yung kulay na yan, ibig sabihin, hindi nag-caramelize yung sugars. At pag hindi nag-caramelize yung sugars, hindi nyo makukuha yung lasang barbecue. Importante yan. Kapag na-sear na natin siya, pwede nating hinaan. Gusto ko ipakita ito, may mga bumubulang asukal na ganyan. Kailangan nating hawakan ang ating kawali and kuha tayo ng kaprasong karne at kukunin natin yun. Kasi pag hindi nyo yan kinuha, masusunog lang yan. Sa totoo lang, hindi naman to nalayo sa pagluluto ng tusino.
Ito yung sinasabi ko kanina kung bakit kailangan may social distancing siya. Kung makikita natin yung kay Miss Dimples, hindi na kaya nung pan, yung lumalabas na tubig, and hindi niya na makuhang mag-evaporate. Di ba? Kasi masyadong marami yung lumalabas. And masyado siyang lumamig, di ba? Makukuha pa naman niya, wala namang problema dyan. Lulutuin nyo lang siya, and hanggang matuyo siya, and prito nyo siya from there. So, ang aking barbecue kay Wally ay luto na. Hindi naman siya aabuti ng matagal, honestly. Mabilis lang yan kasi maninipis nga yung karne natin. And walang palambutin required. So talagang literal na ipiprito lang natin siya. Tikman mo rin tong akin. Okay, sige. So itong susubukan ko ninang Rai ay yung merong smoked paprika at saka garlic powder. Yung sa akin na susubukan mo, all Mamasitas lang. barbecue. Taste test ala Ninong Rai. Okay. Amuyin muna. Amuyin. Akitin. Nagustuhan mo ba yung all Mamasitas barbecue marinade lang? May kanin? Meron. Meron. Bukod sa pasok na pasok nga yung lasa dahil ang tagal natin siyang minarinade. For some reason, na-tenderize din yung karne. Sarap, panalo to. Alam mo, Sobrang panalo. kahit sa Pasko ito na regalo mo sa akin. So ngayon, lulutuin natin ang chicken, di ba? Sisindihan natin ang ating apoy. So maglalagay tayo ng mantika bago siya uminit. Kung mapapansin nyo, nilinis muna natin ang ating kawali kasi masusunog siya pagka meron siyang mga natirang asukal from the previous dish, di ba? Tapos, bago pa man din siya uminit ng tuluyan talaga, ng matindi, ilagay na natin yung manok natin. Pero wag naman malamig na malamig yung pan, di ba? Lagay na natin skin side down muna. Yan, may sizzle dapat tayo maririnig. Kailangan din ba na social distancing dito? Yes, oo, kailangan din yon. Pero eto kasi, mas malamang sa malamang to, magtubig to ng konti kasi lulutuin natin siya ng mas matagal. Kasi, well, mas makapal siya kaysa dun sa natin, sa pork natin, di ba? At ayaw natin na mag-serve ng hilaw na manok talaga. Ay, bawal. Bawal na bawal yan. Pagkalagay nyo, iwanan nyo muna siya for a while. I-check natin kung nag-caramelize na siya. Mabilis lang kasi yan dahil nga sa sugars. Meron na siya. Okay, babalik na rin na natin agad. Ngayon, hihinaan natin yung apoy natin sa pinakamahinang kaya niya. Yung kasi lakas na ng posporo. Hinaan natin yung apoy mo. Yan. Tapos, hindi, buhay pa. Oo. Tapos from here, lulutuin lang natin siya ng anywhere between 5 to 8 minutes. Diba? Nang hindi siya masyadong ginagalaw. Pero kung may nakikita kayong ganyan, nagsisimula siyang masunog, pwede niyong ipahid na ganyan. Hindi siya maglalasang sunog. Hindi siya maglalasang sunog. Wag lang yung sunog na umuusok na. So, lutuin nyo lang dahan-dahan. Patience lang. And I think, etong natutunan natin, for the barbecue marinade, if we are cooking on the K-Wali, we have to be 100% present. Kasi hindi naman tumatagal. Tapos mare-rewardan ka ng masarap na ulam sa huli. So, hindi siya mahirap na bagay. Honestly. Kaya tatandaan ninyo sa Mamasitas barbecue marinade, 100% ng pagmamahal ninyo, konting pasensya lang, masarap na. Tama. Uy, congrats ha! Di ba nag 1 million ka na? Sa palagay mo, sa 1 million yun, naisama pa yung nag-iisang taong pinapangarap mo sanang mag-follow sa'yo. Yan, ang ganda ng kulay. Pero mas maganda yung akin. Pero ang ganda ng kulay. Alam mo, ikaw ayaw mo pang magpatalo. Ito-try na po natin ang ating K-Sarap, K-Dali, Barbecue, K-Wali. Ako kasi talagang miss na miss ko nang kumain ng barbecue sa labas kasi isa talaga yan sa paborito ko and paborito din naman talaga nating lahat, di ba? Na orderin pag nasa labas tayo and hindi na natin kailangan lumabas masyado para makakain ng high quality na barbecue kasi pwede natin gawin sa bayan kahit wala kang ihawan. At saka alam mo, Ninong Ray, talagang nakakamiss natin pa yung hindi tayo pwede magsalo-salo ng mga kasama natin, mga kaibigan natin. Etong ginamit natin na Mamasitas barbecue marinade, pwede rin yan sa iba pang mga lutuin. Tanige, favorite yan ni Papa B. Pwede yan. Korean barbecue, shrimps. Oh, pwede rin yan, yung mga chicken asado, vegetables. Marami palang pwedeng paggamitan nito so baka pwede rin akong gumawa ng mga new dish dito, di ba? So mamasita. Baka naman. Speaking of emosyon, magkaani na tayo dahil walang diet-diet dito sa ating kakaining Mamasitas Barbecue K-Wali. Ang classic talaga na kapartner ng barbecue is atsara. Masarap yun eh kasi matamis siya, tapos may vegetables. Honestly, pwede kang gumamit ng kahit anong gulay ya atsara nyo. Kangkong, stems ng kangkong, napakaganda nun. Ensaladang talong, lahat pwede. Pipino, na merong suka, pepper. Sarap. Iba, toyo kalamansi, ganyan, di ba? Tapos kakain ka, nagkakamay. Dito, meron tayo ditong adobong kangkong na niluto with
Mamasitas oyster sauce, diba? Yung mga inaanak ko dyan, alam nila na gumagamit talaga ako ng Mamasita. Ito talaga ang choice ng oyster sauce ko, diba? Tikman ko lang, ha? Baka kasi... Okay. Ang nagpasarap dito kasi, in combination with the pork, dahil rich nga yung barbecue natin kasi meat siya, di ba? Meron tayong slight acidity na makukuha mula sa adobong kangkong natin na ginamitan ng Mamasitas oyster sauce. Tapos yung freshness ng gulay, importante na hindi siya overcook talaga. Kailangan natin yung crunch. Yun ang pinakamahalaga doon. Kasi kung pare-pares yung texture ng kinakain natin doon, hindi yun masarap. Di ba? Kailangan merong experience eh. Importante yung texture talaga sa lahat ng kakainin natin. Sige, Ninang Ray, kwento ka lang. Kaya mo magkwento. Oh no. Bago maubos yung kanin mo, lahat ng mga existing inaanak mo, alam na nila to. Pero ito itatanong ko para sa mga bago mong inaanak, kailan ba yung first upload mo nung nag-start kang mag-YouTube? I think, ang una kong upload doon sa page na yon is instant noodle siya na hindi mo na kailangan tanggalan ng tubig. Usually kasi dinedrain yun. Tama. Lahat tayo may mga sadyang mga talento at gifts tayo that we can learn and share from one another. Like ako, matagal naman ako nagluluto eh. Pero kanina nung nagluluto tayo, ang dami kong natutunan sa'yo. And in the same way, sana meron ka rin natutunan sa akin, kagaya ng pag-share ng kanin dahil pa konti na yung kanin mo. Tingin mamaya. Oo, mamaya ako nang bahala. Pero alam mo, going back, katulad kanina sinasabi mo, diba, na nagkare-kare ka. Iniisip mo, alam mo lang yung lasa ng masarap, pero ano ba talaga ibig sabihin ng masarap? Yeah. Diba? Pag sinabi ng mga anak mo, pamilya mo, ang sarap na luto mo ngayon, paano mo masisigurado na lahat ng nilagay mo doon ay meron pa rin? That is what I feel na ibibigay ng mga ready mix like Mamasitas, no? Pwede kare-kare, afritada, menudo, lahat yan, diba? Adobo. And sa akin, yun yung malaking bagay na wala na akong kailangan pang ipangamba na pag sinabi nilang masarap yung luto ko ngayon, ang ginamit ko, Mamasitas barbecue marinade. Bukas, pag ginamit ko pa rin yung Mamasita marinade na to, yun pa rin ang lasa. Ang susunod na pagluto ko ng adobo, baka lagyan ko niyan. Yeah. Why not? Manamis na miss, di ba? Meron ka na daw bang BBQ? Hindi lang ako marunong magluto. Marunong din ako magmahal. Hindi lang ako masarap magluto. Masarap din ako magmahal. Di ba? Okay, eto nang masaya. Magpa-fast talk tayo kay Ninong Ray. Plain rice or fried rice? Plain rice. Tutong na rice or medyo hilaw na rice? Totong, doon lang tayo sa totong, wag yung hilaw. Okay. Pinaputok na tilapia or pinaupong? Pinaupong tilapia. Ang gulo mo yun. Pinaputok na tilapia. Lutong bahay or fine dining? Lutong bahay all the way. Breakfast or midnight snack? Midnight snack. Uy, kanin na malata or kanin na buwagag? Malata tayo. Okay. Kung ikaw ay ulam, Ninong Ray, anong ulam ka? At bakit? Siguro, ano tayo? Adobo. Bakit? Iba-iba yan ha, iba-ibang klase. Anong klaseng adobo? Adobong tuyo. Bakit naman tuyo na? Hindi kasi kahit tuyo, mamantika pa rin yan eh. Tsaka syempre, ang adobo, mas masarap kinabukasan. Ang ibig sabihin lang nun, ang ibig sabihin lang naman nun is, once you get to know me, siguro mas mag-i-enjoy ka sa company ko. Dami ko pa man Kung gusto yung panoorin yung mga content ko, i-search lang ako sa lahat ng social media. Andiyan ang YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Kung may Friendster pa, search rin ako doon. Ninong Ray lang. Ako lang naman ang katangi-tangi Ninong Ray doon. Sana, hanapin niyo yung may blue check kasi baka may poster. Okay, so Ninong, dahil akong inaanak mo ngayon at bilang inaanak mo may tips ako, gusto ko ngayon naman ikaw mag-share ng Ninong Ray tips. Simple lang naman talaga yung mga gusto kong ibigay na tips, no? Very basic. And alam nyo na, pero siguro kailangan lang i-reiterate sa kanila. Una sa lahat, wag kayong matatakot mag-asin. Minsan kasi natatakot sa oversalting yung mga tao. Nangyayari, nag-under season naman. Diba? Minsan talaga magkakamali ko. Ako hanggang ngayon, nagkakamali ako sa alat eh, diba? Pero merong isang level ng asin dyan pag dahil nyo, ang sarap. Parang lahat ng flavors lumalabas doon, diba? So huwag kayong matatakot mag-asin. Pangalawa, fat is flavor talaga. Ang dami kong kakilala na nagtatanggal ng taba for health reasons and naiintindihan ko yun. Ako, myself, siguro hindi ko naiintindihan yun kasi fat is flavor talaga, di ba? Pangatlo, sear o tosta. Alam nyo to, lagi ko nang sinasabi to, di ba? Yung Maillard reaction na tinutukoy natin. Yung pagtutusta ng mga bagay-bagay, na-elevate nito
yung lasa ng mga karne natin, not even karne, kahit yung mga gulay natin, sa level na hindi posible kung hindi mo i-apply ng ganong klaseng heat, di ba? So, wala kayong idadagdag na kahit anong ingredient, technique lang i-apply nyo, may elevate nyo yung lasa ng pagkain nyo. Pang-apat, use a sharp knife. Huwag kayong matakot kasi, ang totoo niyan, mas delikado ang mapurol na kutsilyo. Ang matalim na kutsilyo kasi, susunod yan sa kung anong gusto mo sa kanya. Kung gusto mong hiwain niya ng paganyan, susunod yan kasi matalim siya. Kapag yan mapurol, maaari pang dumulas yan. Diba? Delikado yun. Wag na wag kayong matatakot mag-explore. Kasi ano ba naman yung isang araw hindi masarap yung kainin nyo kung ang kapalit naman nun may mabubuka sa inyong isa bang parang malaking unexplored na kuweba ng pagkain, diba? And syempre, wag na wag kayong matatakot gumawa ng mga pre-made na products tulad nga nitong Mamacita's Barbecue Marinade kasi etong mga gantong bagay, consistent yan. Pare-parehas ang lasa niyan ngayon, bukas, 3 years, 5 years, 10 years, hindi na mababago yan, di ba? Convenient, mura, masarap. Bakit natin i-deny sa mga mahal natin sa buhay, yung bagay na masarap na, mura pa, at syempre, mahalaga siguro itong pinakahuli, yung hindi ka mapapagod. Yes. Di ba? Huwag nating i-deny sa kanila yun. Kasi mapapasaya naman natin sila, di ba? Salamat for joining us. Obviously, nabusog tayo dahil kanina pa ako digay ng digay. Alam mo, hindi ko alam kung bukod sa ang dami na nating nakain, I think, nabusog din ako sa dami ng natutunan ko sa'yo at kakatawa. Ay, thank you, thank you. Ako, sobrang nag-enjoy din ako na kasama ka. Hindi lang dahil masarap ang niluto natin kasi hanggang mo lang kasama. Maraming salamat sa lahat po ng nanood sa amin, mga inaanak, mga ninongs and ninangs, mga mommies and daddies, at mga anak out there. Thank you for watching us. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aming Luto Together episode with Ninong Rai. At syempre, nagluto tayo ng ating paboritong Pinoy barbecue K-Wali. All very easy, very quick and easy to make, at consistently masarap. Kaya thank you, Mamacita's Barbecue Marinade and our Mamacita's family. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa lahat ng mga inaanak out there na gagawin tong dish na to. Try nyo. Sobrang dali, sobrang sarap, sobrang easy, sobrang basic. Mag-e-enjoy talaga kayo. Ninong Rai, at sa lahat ng mga inaanak mo out there, meron din po ako mga social media accounts at sana maimbitahan ko kayo dyan. Just follow me at Dimples Romana on Instagram, on Facebook, on YouTube, Twitter, and TikTok. At meron po kaming bagong Facebook account, The Family. Sana follow mo yan kasi dyan po ay pag-uusapan namin ang lahat ng mga bagay na ginagawa naming pamilya. Not perfect, but fun. Yeah. Kaya naman, Let's loot together with Mamacitas.